Nagbabalik po ang Panahon TV. Time check ulit tayo. Philippines time po natin ay 5:08 ng umaga. At sa punto ito, para naman po magabayan tayo sa ating mga activities para po sa araw na ito, makakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba, kundi si Mr. Joy Lois. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga, Amor. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Lois, sa kasalukuyan po, ano na po bang update natin kay Bagyong Tapa na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon? Sa mga oras na ito po ba, ay ito ay patuloy bang lumalakas o ito po ba ay nalusaw na? At kung ito po ay patuloy pong humina, ngayon po ba meron na po ba kayong namomonitor na panibagong mga cloud clusters sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility? Okay, Amor, yung bagyo na si Tapa na binantayan natin, hindi naman talaga siya pumasok ng PAR. Nagdire-diretso yung bagyo na to pa northward as predicted. At dahil nga sa mga weather system na dumadaan dito, particularly yung tinatawag nating extratropical storm. So, as na talagang minomonitor natin, tinitingnan natin yung satellite image, halos wala nang makita dito kay Bagyong Tapa. Malaki yung nawalang mga convective clouds niya nung siya ay umangat ng papaganyan, halos pa-northeast ng konti. Tapos, dumaan na siya rito sa tinatawag nating, ito yung umpisa ng zone ng malamig na tubig. Kaya talagang makikita mo na very dramatic, biglang nawala yung mga convective clouds niya. Halos mga mga middle clouds yung nakita natin. So, ang tingin natin dito ay humina na itong si Bagyong Tapa at eventually pwede na nga itong mamatay na. Sa ngayon, ang tinitingnan natin yung mga cloud clusters dito at hindi pa naman natin nakikitaan ng sirkulasyon. So, mananatili pa rin siyang tinatawag na cloud cluster. So, mga kalumpunan ng mga kaulapan. Pero siyempre, titingnan din natin lagi ito kung ito ay magte-threaten din sa atin. Pero sa ngayon nga, wala pang dapat ikabahala. Okay, so ayan po mga kabayan, ang Bagyo pong Tapa na binantayan po natin itong mga nakalipas sa araw ay tuluyang pong humina sa ngayon dahil nga po ito ay dumaan na dito po yan sa body of water na meron na po nga malamig na temperatura. So medyo nabawasan po yung kanyang strength at syempre ito rin po ay nag-move pa northeast ng konti dahil nga po ito po ay naapektuhan itong mga extratropical storms na nasa itaas ito. At hindi naman po natin ito naranasan yung epekto po nito dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ngayon po meron po tayong namataan naman na mga grupo lang po ng mga kaulapan, pero syempre patuloy po nating babantayan kung sa mga susunod bang mga araw ay magkakaroon po ng development sa mga kaulapan nito. Kaya naman tutok lamang po sa Panahon TV, kasama pa rin ang Pag-asa. At Mr. Lois, sa ngayon po patuloy po ba sa pag-iral itong Ridge High Pressure Area? Ano po ba ang ating inaasahang lagay na panahon para sa mga susunod na oras ayon po sa inyo nga inilabas na 5 a.m. weather forecast? Amor, walang pagbabago. Ganun pa rin yung mararanasan ng buong bansa. Merong mga lugar na kung saan magkakaroon ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Pero the rest of the country, magiging mainit at palinsangan pa rin ang panahon. Pero sa ngayon, katulad nga ng sinasabi namin, mas mapapadalas na itong mga isolated rain showers and thunderstorms dito sa Metro Manila. Nako, ayan po, mainit pa rin po ang ating panahong mararanasan sa araw na ito ng second day ng May. At ngayon nga po, nabanggit rin ni Mr. Lois, ito po tungkol dito sa pagdami pa o yung pagkakaroon po natin ng frequent thunderstorms, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Kaya po para sa ating mga kababayan, talaga po dapat ay ugaliin na po natin ang pagbabaon natin ng ating mga payong para po maging handa po tayo kapag po meron tayong mga isolated rain showers or thunderstorms. At Mr. Lois, kahapon naman po ay naganap ang isang press conference dyan po yan sa Pag-asa Science Garden, Quezon City, kung saan nga po naibahagi ng Pag-asa ang tungkol dito sa posibleng pagpasok o posible pong pagkakaroon ng epekto ng El Nino dito sa ating bansa ngayong taong 2014. So para po sa kaalaman ng ating mga kababayan o sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, ano pa po ba yung mga impormasyon na dapat po nating malaman tungkol dito? At ano po ba yung indikasyon? Ano po bang ibig sabihin nitong El Nino Watch na ito? Okay, dito sa Pasipiko merong dalawang climatic events na nararanasan. Yun yung tinatawag na El Nino at isa po yung La Nina. Pag wala pong El Nino or La Nina, ang tawag po dyan ay neutral condition.
Pero sa ngayon, nasa neutral condition pa rin tayo. So ano nga ba itong El Nino? So makikita natin dito sa graph na sa isang neutral condition, ibig sabihin yan, meron kasi tinatawag na Walker circulation. No? Dito sa bandang west nitong Americas, particularly yung Peru, yan, dyan ang gagaling yung tinatawag nating hangin na easterlies. So, normal lamang na from here sa Eastern Pacific, papunta ito dito sa Western Pacific. So, kung mapapansin nyo, meron tayong laging easterlies kasi normal yan sa Pasipiko. At pag meron ng El Nino, nagkakaroon ng pagbabago. Yung easterlies naman ay ganun pa rin, papunta pa rin sa Western Pacific, kaso humihinto. Humihinto siya dito sa Central Pacific. So, ang mainit na temperatura sa dagat ay humahanggang lamang dito sa Central Pacific. Ngayon, kung wala ng easterlies dito sa Pilipinas, ano nangyayari? Nagkakaroon siya ng westerlies. At yung natitira pang init dito sa East Philippine Sea, na itataboy papunta pa rin dito sa Central Pacific. Kaya po yung mga bagyo, yung mga pag-ulan, pag meron pong El Nino, normal na nagkakaroon ng mga, dito nabubuo yung mga bagyo at dito rin nagkakaroon ng malalakas sa pag-ulan, which is sa atin naman nawawala. So yun po yung El Nino. Ngayon kung ang La Nina naman, ibig sabihin yan, pinalakas na neutral condition. So may easterlies pa rin, kaya lang mas malakas na easterlies. At kung mapapansin natin, mas mainit ang sea surface temperature dito sa East Philippine Sea dahil sa lakas ng easterlies na nagtataboy papunta sa atin. Ngayon naman, paano nalalaman na nagkakaroon ng El Nino? So, ang El Nino kasi ay may dalawang component, kumbaga, dalawang mechanism yan, sa tubig at sa atmosphere. So, sinusukat yung atmosphere natin, sinusukat yung sea surface temperature natin kung may anomaly. Pinaliwanag ko na sa inyo, nagkakaroon ng pag-init ng dagat mula sa Eastern Pacific papunta sa Central Pacific. So, ang isang component yan, yung tinatawag naman na Southern Oscillation Index. Pagka high pressure dito sa Darwin at low pressure dito sa Tahiti, nagkakaroon po ng El Nino. O ibig sabihin, nagbabadya na magkakaroon ng El Nino. Samantalang kung La Nina, baliktad naman, low pressure dito sa Darwin at dito naman sa Tahiti ay high pressure. So nakita natin yung dalawang component na ibig sabihin para makita natin ng tungkol sa El Nino at saka sa La Nina. And then, so dyan po sinusukat sa sea surface temperature at saka sa atmospheric pressure doon sa dalawang lugar. So, ano naman ngayon ang indikasyon or probability na magkakaroon na tayo ng El Nino? So, dito sa graph na to makikita naman natin na itong unang graph na mataas po yung kulay green, ibig sabihin niyan malaki yung chance na magiging neutral condition tayo. Pero habang kumbaga later, say dito sa May, June, July, kasi 3-month running mean yan, halos magkaparehas yung probability ng neutral at saka yung El Nino. Yung El Nino kulay pula, yung neutral kulay berde. So, pagdating naman ng June, July, August, ayan, lumaki na yung kulay pula compare dito sa kulay green. So, ano ibig sabihin yan? Pagdating ng June, July, August, lalaki na yung probability na magkakaroon na ng El Nino. Okay, so ayan po mga kababayan na ipaliwanag po sa ating mabuti ni Mr. Jory Lois ang tungkol po dito sa El Nino Watch. At yan nga po inilabas sila kahapon sa kanilang press release dito po sa Pag-asa. At ayon po sa Pag-asa, ito po nga El Nino na ito, yan po yung unusual na pag-init ng ating sea surface temperature. At ngayon nga po, sa ngayon po, tayo po ay nasa neutral condition pa naman. Pero maaari pong sa mga susunod pang mga buwan ay makaranas po tayo ng higher chance ng pagkakaroon ng epekto nito nga El Nino dito sa ating bansa. At maaari po na ito
ito ay magkaroon po ng epekto sa ating panahon. Kaya naman po patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod pang mga linggo at susunod pang mga buwan. Kaya tutok lamang po kayo dito sa aming programa para po from day to day ay malaman po natin kung ano nga ba yung development dito po yan sa ating pagtingin dito sa posibilidad ng El Nino dito sa Pilipinas. At ito naman po Mr. Lois, dahil nga po mainit pa rin po ang ating temperatura at mainit pa rin po ang ating panahon, ay patuloy po tayo sa pagmamonitor sa lagay ng ating mga temperatura dito sa ating bansa. Lalong-lalo na po doon sa mga lugar na apektado nitong ridge ng high pressure area at pati na rin po ng easterlies. So kahapon po sa unang araw po ng Mayo, saan-saan po ba natin naitala itong highest temperatures at gaano po ba katataas sa mga temperaturang ito? Cabanatuan ang nakukuha ng pinakamataas na temperature kahapon. Nakakuha siya ng 37.8 degrees Celsius. Samantalang ang pangalawa, yung lahat ng lugar na kung saan nakakuha ng 36 degrees or more than 36 degrees, kasama dyan yung Tuguegarao City. At ito nga pong Science Garden, nakakuha ng 36.4, which is considered na pinakamataas para pong sa ngayong April at May. At itong Sanglingan nakakuha rin ng 36.6. Itong Dagupan City, 34.8. So, more on sunod-sunod na halos dito sa Cabanatuan nakakakuha ng pinakamatataas na temperature. Ayan po, dito po sa Cabanatuan, Nueva Ecija natin na itala itong pinakamataas nating temperatura. At dito po sa Metro Manila, maging dito po sa Science Garden, Quezon City, nakapagtala rin po tayo ng mataas na temperature at yan nga po'y umabot ng 36.4 degrees Celsius. At so far, ito na nga po yung highest temperature natin for Metro Manila para po sa taong ito ng 2014. Pero syempre, abangan pa rin po natin kung sa mga susunod pang mga araw ay aakyat pa itong ating mga temperatura dahil nga po sa May nabanggit po ng Pag-asa na posible po na mas mainit pa ang ating maranasang panahon sa ating bansa. Ay maraming salamat po sa inyong nabahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre dagdag kaalaman na rin para sa ating mga manonood. Natunghayan nga po natin si Mr. Jory Lois na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon po alamin po natin agwat ng temperatura at lagay ng panahon sa selected areas ng bansa. Bukas Kapis, mataas po ang temperatura. So ibig sabihin po nito, mainit po ang panahon dahil meron po kayong 26 to 32 degrees Celsius. At para naman po sa Calapan, Oriental, Mindoro, meron po kayong 24 to 33 degrees Celsius. Diyan naman sa Surigao del Norte, mataas po ang 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa Tagbilaran ng Bohol, meron po kayong 23 to 32 degrees Celsius. At sa puntong ito, alamin naman po natin ang inaasahang lagay ng panahon sa susunod na 3 araw. Unahin po natin sa Baguio City, inaasahan naman po natin ang magandang panahon dyan at malamig pa rin po ang panahon. Meron po yan 16 to 23 degrees Celsius. Asahan po ang ganitong weather conditions simula po yan bukas, araw po ng Sabado at magpapatuloy po yan hanggang sa araw ng Lunes. Dito naman sa atin sa Metro Manila, good news para sa mga gigimik ngayong weekend. Maganda naman ang panahon natin. Pero syempre, meron pa rin pong chances na mga punong-punong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At syempre, mainit pa rin talaga yung ating inaasahang panahon dahil ang ating agwat ng temperatura maglalaro po yan sa pagitan ng 24 to 36 degrees Celsius. At yun po para po sa Metro Cebu, magkakaroon po kayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms simula po yan Saturday hanggang sa Monday. Sa Metro Davao naman po tayo, wala po dapat ikabahala dahil hindi naman po natin inaasahan na kayo po ay makakaranas ng maulap na kalingitan at syempre wala naman po tayong inaasahan na malalakas at pangmatagal ang mga pag-ulan. Inaasahan lang po natin ang kaunting pag-ulan dyan at syempre magpapakita naman po si Haring Araw simula po yan sa weekend hanggang sa Lunes. At pangunahan po natin sa Zamboanga City, perfect na perfect para po sa ating mga mommies na maglalaba. At syempre po kayo po ay makakaranas naman po ng magandang panahon, lalong-lalo na po sa umaga. Kaya po make sure na masulit nyo ang init na panahon para po matuyo po kaagad ang inyong mga damit na lalabhan. Simula po yan bukas at pwede po yan gawin sa araw ng Linggo o kaya naman po ay sa araw na Lunes. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.